Kabanata 221. Hindi pa laging nagugutom si Luis, at nabawi niya ang kanyang lakas kapag oras na para kumain. Kahit papaano ay pangalawa ang husay ni Selena sa pagluluto, pag-iiho na rin, pero masarap ang kanyang pagkain. Kailangang maging mahirap na pagmasdan siya, si Rick na hindi pinansin ng lahat maliban kay Selena ay binigyan pa siya ng isang kawan ng mga tupa. Na-classify si Luis, at na-realize niya na hindi naman exaggeration ang sinabi ni Selena kanina. Ang cute ng baby pag maganda. Hindi katakataka na pinakitunguhan siya ni Selena ng maayos. It's so unfair. It's a genetic mutation. Bakit nagsilang si Daniela ng cute boy? Habang ginagalaw ni Luis ang karne, naisip niya ang sarili. Bagamat lumabas siya bilang isang kuli sa pagkakataong ito, walang nakakaalam tungkol dito. Araw-araw kong pinapanood si Daniel na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga kaibigan, at siya naman ang pumupuri. Palihim na ngumiti si Luis ng ilang beses, nagtago at kinuha na ng litrato ang likod ni Selena gamit ang kanyang telepono, at in-upload ito sa Moments sa kahihiyan The Waves in the Waves. Bakasyon sa Taglagas G. Sa pangitain ni Daniel, sigurado siya kung sino ang figurang iyon mula sa likuran. Hindi nagtagal nagsimulang magkomento ang mga sumusunod na kaibigan. Wow! Halika, girls! Sa pagtingin pa lang sa likod, makikita mo na ang ganda niya. Luis, napakawalang galang mo, dinala mo ang kapatid mo sa amin upang makita. Pumunta dito ng maaga, pumunta dito ng maaga. Huwag kang mademo. Bakit parang bata ka? Ikaw ba ay nasa hustong gulang na? Luis, wala kang gagawing ilegal, hindi ba? Tuldok. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita rin si Sol, aba. Mukhang masarap ang barbecue. May chicken wings din, at inihaw na isda. Little bastard, you don't call me uncle kung kumakain ka ng masasarap na pagkain. Iba ang focus ni Sol sa mga ordinaryong tao. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na rin ang hinihintay niya, at nakita sa huling mensahe na sinagot siya ni Daniel. Mabilis itong pinindot ni Luis para tingnan kung ano ang isinagot nito, ngunit dumilim ang mukha niya nang makita niya ito ng malinaw. Sagot ni Daniel, "Huwag masyadong kumain si Rick, medyo mataba siya lately. Halika na, maliit na kayamanan." Paano nalaman ni Daniel na nandoon si Rick? Tiningnan ni Luis ang larawang na i-post niya ng ilang beses, at sa wakas ay nalaman niya kung saan ang problema. Sa refleksyon ng ilog sa larawan, lumitaw si Rick. Dim, ang ganda ng mata mo. Nagkunwaring nabigo si Luis, tumakbo pabalik na parang natalong manok, at pagkatapos ay hinanap si Selena sa telepono. Sino ang tinatawagan mo? Blankong tanong ni Luis. Sister Gigi, sagot ni Selena. Matapos siyang makilala ng kaunti, ganap na pinalitan ni Selena ang kanyang address mula kay Sister Lynn patungo sa mas matalik na Sister Gigi. Humigop ng juice si Luis, anong tuwid at baluktot? Manager ko, Lynn Gigi. Ganoderma lucidum ba ito? Nang matapos siyang magsalita ay bumulwak agad ang lahat ng katas na ininom ni Luis, sino ang sinasabi mo? Ling Gigi, manager ni Lengman yun. Na-miss mo ba ang press conference noong araw na iyon? Bakit ang bagal mo? Ipinakita sa kanya ni Selena ang paghamak. Fuck. Alam ko na ang kalalabasan though, nanunood pa rin ako. Ling Gigi, bakit Ling Gigi? Alam niyang pumirma si Selena kay Shengshi, nagalit siya at nagalit. Nakatingin lang siya sa sitwasyon at hindi na tumitingin. Sino ang nakakaalam na gagawa talaga si Daniel ng napakalaking bomba para sa kanya? Nagulat si Selena, why not Ling Gigi? Bakit ka tuwang-tuwa? Ex-boyfriend mo ba yon? Luis. Finding Luis. Silence strange. Selena snapped her fingers. Nako, matalino ang utak ko, naisip ko ba? Huwag mo akong kausapin, kailangan ko ng katahimikan. Kabanata 222. Tuluyang natalo si Luis sa round na ito. Sa katunayan, sa sandaling tumunog ang busina ng digmaan, natagpuan niya ang kanyang sarili na tumuntong sa isang minahan, hindi makasulong kahit isang hakbang. Masyadong malupit ang hukbo ng kalaban. Sinabi ni Selena sa hindi katanggap-tanggap na boses, hindi ko akalain na ang isang tulad ni Sister Gigi ay bulag kung minsan. Pinandilatan siya ni Luis, ano bang pinagsasabi mo?
Ano ang ibig sabihin ng pagiging bulag? Ikaw lang ang bulag. Kahit ang isang tulad ni Romana ay mai-inlove sa kanya. Napabuntong hininga si Selena. Hoy, bata pa kasi tayo kaya hindi na natin makita kung tao ba o aso. Ikaw, galit na galit si Luis kaya hindi siya makapagsalita, at sa wakas ay galit na sinabi, ngayon alam mo na ang kaibigang ito na si Daniel ay tuso at tuso, tama ba? Para protektahan ako, gumamit pa siya ng mga walang hiyang pamamaraan. Pagkatapos magsalita, titingnan ko sana ang panghihinayang na ekspresyon ni Selena, ngunit sa halip ay nakita ko siyang tumatawa habang nasa kamay ang baba, puno ng nimfo ang mukha niya. Napakatalino ni Boss Sama at marunong magplano ng maaga para sa isang mapagpasyang tagumpay libu-libong milya ang layo. Ang mukha ni Luis ay kasing dilim ng ilalim ng isang kaldero. Selena, you are so hopeless. Biglang sumugod si Selena na may masamang tingin, hoy, anong nangyayari sa inyo ni Ate Gigi? Kung tutuusin sa paraan ng pananalita mo, parang hindi kasing simple ng dati mong boyfriend. Imposibleng matakot si Luis sa isang ex-boyfriend. Ingatan mo ang sarili mo. Malungkot na sabi ni Luis, at pagkatapos ay nag-aalangan na nagtanong, ano ang tawag niya sa iyo ngayon? Sumigaw si Selena, walang sinabi, ipaalam lang sa akin na ini-edit ng manunulat ang script, at magsisimula ito sa mga kalagitnaan ng buwan. Sinabi din sa akin ni Brother Ming na pagkatapos ng pagwawasto, ang linya sa pagitan ni Meng Chang at Sun Wanking ay magiging mas prominent. Kung papalitan sina Susie at Zhao Sizhao, ewan ko, pero sobrang protective sa iyo ni Daniel, naniniwala akong magbabago sila, tao. Medyo paos ang boses ni Luis. Pero umiling si Selena, Mali, kung talagang naisip ko si Daniel, hinding-hindi siya magbabago. Dahil sa laro ay lubos niyang dinaig si Susie gamit ang kanyang kapangyarihan at ginagawa siyang foil para sa akin, ay ang pinakamahusay na paraan upang makaganti para sa akin. Nang matapos siyang magsalita, nag-flash sa phone ni Selena ang pinakabagong entertainment news. Nag-subscribe siya sa mahalagang balita sa entertainment, at sa tuwing may breaking news, lalabas ito para sa kanya. Matapos basahin ito, hindi napigilan ni Selena na mapunit ang gilid ng kanyang bibig, na parang isang babae. Natigilan sa kanyang hitsura, si Luis ay mukhang nag-aalala. Pagkatapos ay nakita ko na ang entertainment news ay nagpakita na si Shang-Chi ay naglabas ng pinakabagong anunsyo. Inayos ng Lu Group ang mga pondong kinuha ng Nings International at Empire Entertainment, at ang Shang-Xia na proyekto ay ganap na kinuha ng Shang-Chi Entertainment. Dahil sa pagsusuri sa schedule ng pagbaril, wala sa mga pangunahing tungkulin ng laro ang mababago. Nang makita ni Luis ang lihim na pag-uunawaan at pag-unawa sa isa't isa sa pagitan ni Selena at Daniel, nakaramdam siya ng pagharang, sa palagay ko ay ganap ka na at hindi mo alam, gusto mo talaga si Daniel. Hindi ko talaga matiis. Hindi kasama niya. Nakahiga sa damuhan, kinagat ni Selena ang buntot ng aso at inilagay sa bibig niya. Sino ba nagsabi na kung mahal nyo ang isa't isa, kailangan magkasama kayo? Dahil konti pa rin ang mahilig magsama. Ilang tao ang makakarating sa dulo. Ang estadong ito, ay napakabuti na. Ang pinakamagandang resulta ay ang bumalik sa mga kaibigan at kasamahan, kahit na ang pinakamasamang resulta, walang mali sa paglimot sa isa't isa, ang mga alaala ay maaaring manatili sa pinakamagagandang sandali magpakailanman. Kabanata 223. Hindi mauubos ang 2 linggong bakasyon. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Selena si Rick para magsaya. Miss Shi, gusto mo bang hintayin ang iyong master na bumalik mula sa trabaho bago lumabas? Hindi na nakayanan ng matandang mayordomo at nagsimulang maging katunggali. Napakamot ng ulo si Selena. Forget it, he's so busy. Mag-isa tayo. Paano niya hihintayin ang pagbabalik ni Daniel mula sa kanyang trabaho samantalang sinasadya niya itong hanapin? Hayaan mo silang sumunod. Ipinaliwanag ng may bahay na hindi maaaring pabayaan ang proteksyon ng amo. Itinuro ng matandang waiter ang 3 gwardya na nakaitim na nakasuot ng salamin sa tabi niya. Ang kahilingang ito ay lihay timo. Walang choice si Selena kundi pumayag. Sa ganoong paraan, hindi na kailangang hanapin si Luis bilang isang kuli. Bakit niya naisip na sinadya ito ni Daniel?
Ang ruta ngayon ni Selena ay ihatid si Rick sa pamimili ng mga laruan at damit. Siyempre, dahil hindi pa siya nagsisimulang magtrabaho, wala pa siyang sweldo sa ngayon, kaya ginamit pa rin niya ang card ni Daniel. Habang namimili sa mall, hindi niya sinasadyang nakakita ng bagong bukas na tindahan ng mga damit na pambata na may mga nakaistilong at cute na damit, kaya't nagsimula ang shopping spree ng masigasig. Baby, ang ganda rin nitong bag, pasok ka at subukan mo. Pumayag naman si Rick at masunurong pumasok sa dining room. Naghihintay si Selena sa labas para makapagpalit si Rick, nang makita niya ang dalawang pamilyar na tao na naglalakad sa labas ng tindahan. Magiliw na hinawakan ni Susie ang kamay ni Roman, at nag-usap silang dalawa habang naglalakad. Wow! Ang cute ng mga damit ng mga bata dito sa tindahan. Roman, pumasok ka at tingnan mo. Next month birthday na ng anak ni Fanglin, bibili tayo ng damit bilang regalo. Sumagot si Roman nang walang komento. Nakita mo na ba ang anak ni Fanglin? Maputi siya at mataba, sobrang cute. Roman, sa tingin mo ba magiging kasing cute tayo kapag magkakaroon tayo ng anak sa hinaharap? Nahihiyang tanong ni Susie. Malamang. Siyempre, hindi masyadong interesado si Roman, at medyo malabo ang sagot niya. Nang makita ito, si Susie ay puno ng pagkabigo. Romanian, galit ka pa rin ba sa akin? Humingi ako ng paumanhin sa publiko sa Weibo, at narinig mo ng direkta ang paliwanag ni Kaijing. Tungkol sa tawag sa telepono. Dahil bigla mo akong hindi pinansin, uminom ako ng mas maraming alak, at sa sobrang galit ko ay hindi ko mapili kung ano ang sasabihin. I'm sorry to death, Selena. Habang nagpapaliwanag si Susie ay bigla niyang narinig ang pangalan ni Selena na lumabas sa bibig ni Roman, at sa kanya sinundan ng tingin si Roman at nakita niya si Selena na nakatayo sa tabi ng clothes rack sa tapat. Ate, basang-basa ang mga mata ni Susie at tuwang-tuwa siyang humawak sa kamay niya. Ate, sa wakas nakilala na rin kita. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo mula noon, ngunit hindi mo ako pinansin ngayon. Hindi ko sinasagot ang mga tawag ko at hindi ko alam kung nasaan ka. Noong tinanong ako ng lahat noon, sabi ko hindi ako makapaniwala na ginawa mo iyon. Nauwi sa hindi pagkakaunawaan, at alam kong hindi mo gagawin iyon. Kahit na malinaw na ang katotohanan, nagdusa ka na. Kahit na biktima din ako ang naging dahilan ng pangyayaring ito, at ikaw ang aking sospek, kaya pasensya na talaga. Kaya mo akong batukan at pag-alitan, hanggat kaya mo. Panipi. Matapos lumabas ang mga salita ni Susie, masasabing sinsero siya at mahusay magsalita, at tila nasaktan pa siya ni Selena. Hindi na nanunuya si Selena tulad ng dati ngunit tumingin kay Roman na may medyo walang magawa at pagod na ekspresyon. Kabanata 224. Dahil sa hitsurang ito, ang kalungkutan ni Roman ay parang nakagat sa bukong-bukong, at mabilis niyang hinayla si Susie, at sinabing, kumalma ka, huminahon ka. Hindi napansin ni Susie ang maliit na galaw ni Selena, at tumulo ang kanyang mga luha. Roman, please help me tell my sister that you know how painful and guilty I am today. I hope you will forgive his mine. If not, really. Panipi. Tumingin si Roman sa umiiyak na babae sa kanyang mga bisig, at sa wakas ay lumambot ang kanyang puso. Selena, pasensya na, sinisi talaga ni Susie ang kanyang sarili sa bagay na ito. Nang marinig ni Susie ang mga katagang ito, may nakahabag ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Lalo pa siyang umiyak sa sahig, pero lihim ang pagsisigawan ni Selena. Dati, tuwing hihingi ng tawad si Selena, talagang nasasabik siya at may sasabihing hindi kas-iya siya, na lalong ikinapupuot ni Romana sa kanya. This time for sure. Kinurot ni Selena ang gitna ng kanyang noo, pagkatapos ay bumantong hininga, kalimutan mo na, Susie, nakita at naintindihan ko ang iyong palusot, dahil hindi pagkakaunawaan iyon, pagkatapos ay kalimutan mo na, pinatawad kita. Ikaw, anong sabi mo? Agad na nagbago ang kilos ni Susie, punong-puno ng hindi makapaniwala ang ekspresyon. Si Roman ay napakagaan. Susie, maaari ka bang magtiwala ngayon? Hindi nakaimik si Susie at namutla ang mukha. Sa kabilang banda, bumukas ang pinto ng dining, at lumabas si Rick pagkatapos magpalit.
Agad na nagpakita ng init ang mapagpanggap na maskara ni Selena. Nakangiti siyang lumapit kay Rick, at pagkatapos ay sinabi sa clerk, gusto ko lahat ng mga damit na sinubukan ko kamakailan, at ito ay gagawin ko kaagad. Sige. Gagawa ako agad ng order para sayo. Nakangiting sagot ng clerk. Bahagyang yumoko si Selena kay Roman upang magpaalam, at saka umalis kasama si Rick sa kanyang mga bisig. Nagbayad ng bill ang mga nakaitim na gwardya sa likod niya, kasunod ang isang malaking bag at isang maliit na bag. Si Susie ay nabighani sa eksenang ito, at pagkatapos ay lumitaw ang matinding pananabik sa kanyang mukha, totoo kaya ang sinabi ni na Fanglin at Zuan Zuan. Sa huli sinabi nila sa akin na nakita nila si Selena na bumibili ng ilang bata sa mall. Hindi pa rin ako makapaniwala sa damit. Kapatid na babae, siya, maaari ba talaga siyang maging babae ng isang mayamang matandang lalaki, at ipinanganak niya ito ng isang anak na lalaki. Sa kasamaang palad, si Selena kamakailan ay naging napakabilis, hindi nakatanaw ng mabuti sa mukha ng sanggol, at walang oras na kumuha ng palihim na larawan para mag-iwan ng ebidensya. Susie, huwag ka nang magsalita. Agad siyang pinutol ni Roman na may seryosong tingin, at tumingin sa direksyon na dinadaanan ni Selena na may sensitibong mga mata. I saw this child once, sabi ni Selena, pero anak ito ng kaibigan niya. Mabilis na sinabi ni Susie, Romanian. Dahil nakita siyang may guardian, at may black card pa siya, ilang yaya at guardian ang naroon para sa ganoong pamilya, kailangan mo ba siyang tumulong sa pag-aalaga sa bata? Bakas sa mga mata ni Roman ang pagtatalo at pag-aalinlangan, at pagkatapos ay hindi niya alam kung ano ang iisipin, kaya mariin niyang sinabi, Susie, sa puso ko, kapatid ko si Selena, at kung iniinsulto mo ay sinisiraan mo siya, ako. Huwag mo nang uulitin sa hinaharap. Pakinggan ko. Maaaring pagdudahan siya ng mga tao, ngunit hindi natin magagawa, alam mo ba? Hindi inaasahan ni Susie na malaki ang pagbabago sa ugali ni Roman kay Selena pagkatapos ng insidenteng ito. Anong alindog ang ibinigay ni Selena sa kanya sa ospital noong araw na iyon? Biglang naniwala si Roman sa kanya at hindi man lang nakinig sa kanyang mga salita. Kabanata 225. I'm sorry Roman, alam kong nagkamali ako, at hindi ko na uulitin sa hinaharap. Kinagat ni Susie ang kanyang mga ngipin at sinabi ang pangungusap na ito. Tila ang nangyari sa pagkakataong ito ay nagdulot ng guilt sa puso ni Romana, dahilan upang hindi na magduda si Romana kay Selena. Aba, dahil hindi siya naniniwala sa sinasabi ng iba, hayaan niyang makita ng sarili niyang mga mata, dapat siyang maniwala. Madaling makita ang flaws ni Selena, hindi pa sila magkakilala ni Luis noon, pero ngayong may anak na sila, mas nakakatuwa. Gayunpaman, sa ngayon, kailangan ko pa ring tiisin ito sa ngayon, at maghintay hanggang mawala ang pagkakasala ni Roman sa kanya. Sa baba ng mall, pauwi na sana sina Selena at Rick nang bigla nilang mapansin na nawala ang naghihintay na sasakyan sa pintuan. Hoy! Nasaan ang sasakyan natin? Mukhang natarante si Selena. Ninakaw kaya ito? Pero paano kung may driver sa kotse? Sagot ng guard na nakasunod sa likod, Ma'am, wala na po ang sasakyan namin, tumawag lang po kasi si boss para kunin pagkatapos ng trabaho. Ha? Nagtataka, mabilis na sinabi ni Selena. Well, let's go alone, in case he have to work overtime or something is late. Bago niya natapos ang kanyang pagsasalita, isang itim na Maybach ang dahan-daang humila, at dahan-daang gamulong pababa sa bintana sa likurang upuan, na nagpapakita ng isang blankong ekspresyon, tapos ka na bang mamili? Tumango si Selena na may matigas na ekspresyon. Dahil late siyang nagising at natulog ng maaga sa 2 araw na iyon para maiwasan ang pakikipag-ugnayan kay Daniel, kahit na nakatira siya sa iisang bubong, 2 araw niya itong hindi nakita. Bahay. Oo. Binuksan ni Selena ang pinto at pinapasok si Rick sa kotse. Pagkatapos ay nag-isa siyang buksan ang pinto ng pasahero, gustong maupo sa harapan. Dahil dito, ang isa sa mga gwardya ay lumapit sa takot at sinabing, Ma'am, hindi po stable ang co-pilot, upo po ako, sa likod po kayo umupo, napakalawak po ng likod. Oh, tumango ulit si Selena. Pagsakay ni Selena sa sasakyan ay sinubukan niyang maupo sa gilid ng sasakyan kahit may maliit na pirasong tinapay pa sa gitna.
Daniel is in his usual mood, with a laptop on his lap, mabilis mag-type sa keyboard, hirap mag-concentrate. Nakita ito ni Selena, medyo naaliw. Dahil dito, makalipas ang 10 minuto, mukhang natapos na ni Daniela ang trabaho. Ibinaba niya ang computer, kinandong ang inaantok na maliit na kayamanan sa kanyang kandanggan, inilagay ang computer sa kabilang gilid, at pagkatapos ay bumaling kay Selena. Ang landas ay inilipat sa isang lokasyon. Ang pamilyar na malinaw na hininga ay biglang sumalakay sa ligtas na lugar, sisibog na ang buhok ni Selena, at idinikit niya ang sticker sa pinto, halos dumaikit ang kanyang mukha sa bintana. Selena, boses ni Daniel sa tenga niya. Ah, anong problema? Lumingon si Selena. Tumingin sa kanya si Daniel at malakas na sinabi, layuan mo ba ako? Ha? Paano? Gaano angkop? Bakit ako maglilihim sa'yo? Buti na lang at may nasusunog na ulap sa labas ng bintana na napakaganda. Titingnan ko lang ang mga katotohanan lang. Napasimangot si Selena. Dahil dito, noong mga oras na iyon, hindi marunong magmaneho ang driver na nasa unahan at biglang tumalikod, na napilitang ibagsak ang katawan ni Selena kay Daniela. Bahagyang yumuko si Daniel. Iniunat ang kanyang kamay upang protektahan ang kanyang balikat, at hindi na ito muling ibinaba. Pasensya na sir, may kotseng nasira bigla. Iniulat ni Cheng Fenghui, isang dating katulong sa pagmamaneho. Daniel, oo, dahan-dahan lang. Bumalik ka at itaas mo ang iyong sweldo. Cheng Feng, oo. Selena, mula sa kasambahay hanggang sa security guard hanggang sa katulong, bakit niya naisip na lahat ay tumutulong kay Daniel? Kabanata 226. Nang umuwi si Selena sa gabi, patuloy siyang nagdahilan tungkol sa pagpapapayat, nilaktawan ang hapunan, at dumiretso sa bahay. Laking pasasalamat ko sa weightlifting kasama si Rick ngayon, na nagbibigay sa kanya ng magandang dahilan. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Buti na lang at hindi galing kay Daniel ang mga yapot na ito. Kakalabas lang ni Selena sa shower at binuksan ang pinto habang nagsusuklay ng buhok. Nakita ko si Wanwan na nakatayo sa may pinto, may hawak na plato ng pagkain, at nakita ko ang mukha ni Selena pagkatapos maligo, halatang nagulat siya saglit. Napakaganda ng babaeng nasa harapan ko, at ang kanyang maputi at kulay rosas na balat kakatapos lang maligo. Maging ang mga babae ay hindi maiwasang makita ito. Hindi nakakagulat na ang batang may-ari ay. Mabilis na umiling si Wanwan upang mabawi ang kanyang katinoan, at sinabing, Miss Selena, hiniling sa akin ng iyong master na magdala ng pagkain. Bagamat mahalagang manatiling malusog, hindi mo papatayin ang iyong sarili sa gutom. Ito ay mga pagkaing mababa ang taba at mababang calorie. Okay lang kumain ng konti. Oo, salamat, Wanwan. Looking at the cute little girl, Selena's anxiety subsided. Wanwan, you changed your hairstyle. It's so cute. It suits you. Salamat, Miss Selena. Masayang hinaplos ni Wanwan ang kanyang buhok, saka nag-aalangan na sinabi, Miss Selena, ang ganda-ganda mo, sa totoo lang, sa tingin ko, bagay na bagay ka sa isang mistress. Kung maaari kang maging young mistress namin, that would be great. Kung hindi, kung may ibang mapanlin lang na babae ang pumasok sa pintuan, tiyak na tayo ay kaawa-awa. Selena, bakit nagsimulang tumulong ang batang babae? Mangyaring ipadala. Pagkatapos ay muling kumatok si Wanwan sa pinto at dinalhan siya ng isang basong gatas. Nang tumunog ang pinto sa pangatlong pagkakataon, nakahiga si Selena sa balkonahe at hingal na hingal, sa pag-aakalang ito ay isa pang pagliko, kaya sinabi niyang pumasok na lang. Dahil dito, nang papalapit na ang mga yabag ay may nangyaring mali. Nang lumingon siya, nakita niyang nakapikit ang mukha ni Daniel. Daniel, malakas na kinalampag ni Selena ang poste ng pinto, may problema ba? Hindi umimik si Daniel bagkos ay tahimik na tumayo sa harapan niya at tumingin sa kanya. Ang babaeng nasa harapan niya ay nakasuot ng pajama na pang court length na haba ng bukong-bukong na nakatikip sa lahat ng kailangang takpan. Ang kanyang buhok, na bagong blow-dry at bahagyang basa pa, ay malumanay na umindayog sa simoy ng gabi, at may halumigmig pa rin sa kanyang mga pisngi. Lumitaw pagkatapos ng transpiration,
Isang bakas ng takot at pagtatanggol ang lumitaw sa kanyang mabilis na mga mata. Nang tumahimik na ang anit ni Selena sa pagtitig sa kanya, sa wakas ay sinabi ni Daniel, Selena. Selena. Daniel, namiss talaga kita. Agad na nanlaki ang mga mata ni Selena, at halos marinig niya ang boses niya mamaya. Ano? Iniunat ni Daniel ang kanyang kamay, marahang tinakpan ang kanyang tainga, at sinabi sa mahinang boses na parang lamig na lumalabas sa nagyayelong pool, mukhang matagal na kitang hindi nakikita. 2 araw na lang, okay. Phew, hindi iyon ang punto. The point is naawa daw si Daniel sa kanya. Diretso nitong sinabi na nami-miss niya ito. Mali ang development na ito. Siguradong naghahalusinate siya diba? Sigurado. Gayunpaman, nang paulit-ulit na humihingi ng paumanhin si Selena para sa mga ginawa ni Daniel, humakbang pasulong si Daniel, inakbayan siya sa kanyang baywang, at dahan daw ang naglakad sa kanyang daraanan, ganoon na lang, niyakap siya sa mga braso. Kasabay nito, tumalikod din ang kabilang kamay nito, yumuko at marahang ibinaon ang ulo sa leeg nito sa sobrang pagod at nostalgic na kilos. Selena. Kabanata 227. Ano ang sitwasyon? Ang utak ni Selena ay puno ng mga nalilitong karakter na para siyang inatake ng isang virus, at ang kanyang unang reaksyon pagkatapos magising mula sa pagkalito ay ang mabilis na itulak siya palayo. Sa huli, hinigpitan ni Daniel ang kanyang mga bisig, at ang boses sa kanyang tainga ay medyo malungkot, pakiusap huwag kang gumalaw. Hayaan mong yakapin kita saglit. Selena, paano siya tutugan sa kahilingang ito? Anong nangyari kay Daniel? Bagamat sinadya niya itong layuan sa loob ng 2 araw, palagi siyang nag-iingat at hindi kailanman ginulat ang ahas. Bakit siya biglang? Lumipas ang 10 segundo. Lumipas ang 30 segundo. 1 minuto ang nakalipas. Lumipas ang 3 minuto. Maya-maya ay bumagsak ito. Ito ay hindi kapanipaniwala. Nang hindi na makayanan ni Selena, binitawan siya ni Daniela. I'm sorry, I lost my mind. Napalunok si Selena. Okay lang. Tinakat siya ni Nima hanggang sa mamatay, at nauwi sa pagiging gaff. Ang masaklap pa ay hindi man lang niya masabi ang, hindi. Tiningnan ni Daniel ang ekspresyon ng batang babae, at isang hindi nakikitang sinag ng liwanag ang lumitaw mula sa ilalim ng kanyang nakangiting mga mata, na nagsasabing, matulog ka ng maaga, munting gabi. Magandang gabi, at ikaw din. Hindi daw niya kailangan matulog ngayong gabi. Tuldok. Kinaumagahan, tulad ng inaasahan, si Selena, na dumanas ng insomnia sa gabi, ay nagtago sa kama at hindi ng ahas na gumising. Sa wakas, tinawagan niya si Wanwan sa telepono. Wanwan, pumasok na ba sa trabaho ang iyong young master? Hindi. Ngunit sa palagay ko ay abala ang batang may-ari. Hindi pa din nadidisconnect ang phone simula nang bumangon siya at bumaba. Nagmamadali ding dumating si Assistant Cheng, na parang nagtatanong sa young master kung kailan siya aalis. At pagkatapos, hindi pa rin umaalis ang binata. Lagi siyang nasa baba. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Selena. Parang walang tinatago. Huminga ng ilang sandali si Selena. Inayos ang kanyang saloobin, nagsuot ng hindi masisira na maskara, at bumaba sa isang mahinahon at natural na paraan. Nakita ko si Daniel na nakaupo sa sofa sa sahig, at ang personal assistant na si Cheng Feng ay may hawak na maraming dokumento sa kanyang kamay, na puno ng pag-aalala ngunit hindi siya ng ahas na sumugod. Naginat si Selena habang pababa ng hagdan. Pagtingin niya kay Daniel sa baba, sinadya niyang magtaka, Hoy, Daniel, this time na, bakit hindi ka pa pumasok sa trabaho? Nang marinig ni Daniel ang boses ng dalaga ay dumilat ito at dahan-daang tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pumulupot sa kanya na parang sinulid ng lana. Hinihintay kita, sabi ni Daniel. Nagulat si Selena. Bakit bigla niyang na-realize na hindi niya makausap ng maayos si Daniel? Nagulat na lang si Selena. Tumayo si Daniel at lumapit sa kanya. Pabalik-balik na gustong magtago ni Selena, ngunit mariin siyang inilagay ng tingin ng lalaki sa kinatatayuan niya na parang may di nakikitang puwersa, hindi makagalaw. Sa isang iglap,
Naglakad na si Daniel sa kanyang harapan, hinahaplos ang kanyang buhok gamit ang kanyang libreng palad, at sinabing, kung hindi kita hihintayin ngayon, hindi kita makikita buong araw. Nabigla pa rin si Selena. Magtatrabaho na ako, sabi ni Daniel na yumuko para idiin ang sa noo niya. Selena, patay na siya. Sa likod, si Cheng Fang ay may gulat na ekspresyon na parang bulag na mata ng aso, at pagkatapos ay namula at umiwas ng tingin ng walang masamang tingin. Nakalulungkot, muntik na akong mabaliw kaninang umaga, at minsang binubuli ng aso. Kabanata 228. Bago umalis si Daniel, nakatayo pa rin doon si Selena. Walang kamalay-malay na ipinahid ang mga daliri sa noo nito, na kanina lang ay malungkot, nagpatuloy ang mainit na pakiramdam. Bagamat nasa noo lang ang K.S. Kahit palihim siyang nag-K.S. kanina, ito ang unang K.S. nang magising silang dalawa. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Selena. Nakita siguro ni Daniel ang dati niyang diskarte kaya nagpalit din siya ng diskarte. Okay lang kung patuloy siyang magpanggap tulad ng dati, pero kung gagawin lang niyang liwanag ang dilim ng hindi itinatago, ano ang gagawin niya? Depende sa wasak. Totoong hindi niya ito kayang laruin. Kung talagang napipilitin sila at malinaw na ang lahat, iisa lang ang kahihinatnan, hindi masayang breakup, o mas masahol pa. Natarante si Selena nang biglang naramdaman niyang hinihila pababa ang kanyang pantalon. Pagbaba niya ng ulo ay nakita niyang nakatingala sa kanya si Rick. Little Treasure. Nagulat si Selena nang makitang may hawak na watercolor ang Little Treasure, natapos mo ba ito kamakailan? Si Rick ay mukhang nahihiya, at tumingin sa kanya ng may pag-asa. Ang mga plano ni Selena para sa hinaharap ay tungkol sa pagsama ni Rick. Kahapon, ang ruta ngayon ay binalak, at kinuha niya si Rick upang magpalipad ng saranggola, at siya mismo ang gumawa nito. Matapos makita ng malinaw ang pagpipinta ni Rick, medyo nagulat si Selena. Ito ang ginawa mo. Kung hindi siya at si Rick mismo, si Rick ay bihirang magpinta ng mga larawan, at hindi siya kailanman nagpinta ng mga tao sa kanyang lugar, ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Selena na may 3 tao sa kanyang pagpipinta. May isang puting ulap na lumulutang sa malawak na kalangitan, at may 3 tao na nakaupo sa ulap, isang lalaki at isang babae, at may isang maliit na batang lalaki sa gitna. Ito ay isang pagpipinta pa rin, ngunit dahil sa kanyang pagkatao, nakilala pa rin ni Selena ang mga tao sa pagpipinta bilang siya, Daniel, at Rick sa unang tingin. Dati, laging galit si Rick kay Daniel. Kahit noong nagpinta siya lang ang pininturahan niya, o silang dalawa, at hindi na niya sinama si Daniel. Ito ang unang pagkakataon na isinama ni Rick si Daniel. Medyo natigilan si Selena, ngunit mabilis na nakabawi, at hinawakan ang kamay ni Rick. Tara, gawa tayo ng saranggola. Dapat si Lolo na waiter ang naghanda ng kawayan para gawin natin ang mga buto. Sumang-ayon si Rick, ngunit mukhang nabigo siya. Tuldok-tuldok-tuldok. Nagpalipad si Selena ng saranggola kasama si Rick sa loob ng isang araw, at nagluto pa ng pagkain sa gabi. Sa unang 2 araw ay isinama niya si Rick sa hapunan, at pagkatapos ay bumalik siya ng huli, at pumasok sa silid sa sandaling bumalik siya. Ngayon ay lumilitaw na ang trick na ito ay nabigo, at hindi na kailangang magpatuloy. Nang matapos siyang magluto, tumakbo si Sol upang isabit ang kanyang buntot, na parang ilong ng aso. Wow! Lahat ng paborito kong pagkain. Ate, ubo, Selena, kaya kong maghintay hanggang sa maluto ka ulit. Tumingin si Selena kay Sol sa medyo hindi makapagsalita. Hindi ba, ate, lang ang tawag sa kanya ng lalaking ito. Puntahan mo ang iyong kapatid na bumaba sa hapunan. Sige. Mabilis na tumakas si Sol, at naghinala rin siya. Hindi sinasadyang tumawag siya kamakailan, at pinagpawisan siya ng malamig. Hindi sumagot si Selena. Hindi mo ba marinig ng malinaw? Sa hapagkainan, sa kanyang malalim na intuition, napagtanto ni Sol na may mali sa kanilang dalawa. Hindi tama, hindi tama. Kinagat ni Sol ang kanyang chopstick, at lumapit sa tenga ng kanyang kapatid at bumulong, Kuya, may ginawa ka ba kay Selena? Bakit parang takot siya sa'yo? Ni hindi ka makatingin sa kanya. Ni hindi ako naglakas loob na tingnan ka.
Kabanata 229. Wala naman, sagot ni Daniel. Walang kakaiba sa kanyang walang ekspresyon na mukha. May mali ba sa sixth sense ko? Imposible. Natarantang umiling si Sol. Sa wakas, natapos din ang pagkain. Nadama ni Selena na ang pagkain ng pagkaing ito ay mas nakakapagod kaysa sa pakikipaglaban, at kailangang maging maingat sa pag-atake ng kaaway. Pagkatapos kumain ay agad na tumayo si Selena para maglinis ng mga pinagkainan, ako na maghuhugas ng pinggan. Pinunasan ni Sol ang huling tadyang ng matamis at maasim na tadyang ng baboy sa plato, hinimas ang kanyang pisngi at sinabi, hayaan mo akong gawin ito. Sige. Ako na maghuhugas. Ako na maghuhugas. Mabilis na pumasok si Selena sa trabaho, at kung wala siyang makitang iba, mababaliw siya. At tumingin si Sol kay Daniel, na nasa kanyang tabi, at nalilito, at sinabing mabilis, ikaw ay nagsumikap sa pagluluto, kaya't paano kita pahihintulutang maghugas ng pinggan? Ako ang pinakamarami, kaya syempre naghuhugas ako ng kamay. Nang matapos magsalita si Sol, binigyan niya ng tingin ang kanyang kapatid para humingi ng karangalan. Sa wakas, marahan siyang tiningnan ni Daniel, at sinabing, hayaan mo siyang hugasan ni Selena. Nabigla si Sol nang marinig iyon. Sumisikat ba ang araw sa kanluran ngayon? Hiniling ng tulala na nagtanggol sa kanyang asawa kay Selena na maghugas ng pinggan. Hindi ito siyentipiko. Nang si Sol ay nalilito, tiningnan siya ni Daniel at sinabing tahimik, talagang ikaw ay isang dayuhan. Nagulat si Sol at itinuro ang kanyang mukha, ano? Foreigner ako. Ang implikasyon ay pamilya sila ni Selena, di ba? Naging alien ba siya? Natahimik ang mga pisngi ni Selena, hinawakan niya ang kanyang noo sa hindi pagsang-ayon na ekspresyon, at tumakas sa itaas. Napatingin si Rick kay Tita Selena na biglang tumakbo palayo na may pagtataka sa mukha. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Tita Selena, nakita niyang si Papa ang nagpapahirap sa kanya, kaya't binigyan niya ng masamang tingin si Daniela, at saka nagpatuloy. Sumunod ang maiksi niyang binti. Si Sol, na talagang sinabuyan ng dog food, ay nanatiling nakatitig sa pagtakas ni Selena. Hindi na kaimik, kuya, ito ang sinabi mong hindi mo ginawa. Kahit na ang isang matigas na babae tulad ni Selena ay inaabuso. Lagot ka kaya tinakpan mo yang mukha mo at tumakbo palayo, okay. Alam kong hindi nagkakamali ang sixth sense ko. Sabi ko anong ginagawa mo. Araw-araw akong nag-iingat sa takot na mabunyag sa iyo ang aking mga sikreto, ngunit kung bakit biglang nawalan ng kontrol ang estilo ng pagpipinta mo, kahit papaano ay bigyan mo ako ng inspirasyon, upang malaman ko kung ano ang gagawin at magtrabaho kasama ka sa hinaharap. Bumulong si Sol na parang monghe ng tang sa mahabang panahon, at sumagot si Daniel ng 3 salita, maghugas ka na ng pinggan. Nang matapos siyang magsalita, tumalikod siya ng mataimtim at malamig at umakyat sa itaas. Sol. Masyado siyang marahas na muntik na siyang magsuka ng dugo, pero nahuli niya ang paghuhugas ng pinggan. Gamitin ito upang ipakita ang kanyang pagmamahal at itapon ito. Paano ang sangkatauhan? Paano ang langit? Mayroon bang munting pagmamahal sa kapatid? Sa tahimik na gabi, nakahiga si Selena sa kama na nakadilat ang mga mata. Ilang oras na ang lumipas, at tumitibok pa rin ang puso. Anong magandang bagay? Kung tutusin, marami na siyang nakitang alon, at nagpanik ng ganito dahil sa mga salita ng isang lalaki, at parang isang dalagang walang karanasan sa pag-ibig. Hindi niya naisip kung ano ang magiging kinabukasan. Hindi ako maaaring magpatuloy sa pagupo at paghihintay ng ganito. Sa sandaling iyon, click, ang orasan sa dingding ay nagpapahiwatig ng 12:00 ng umaga. Biglang nagising si Selena, at nagsimulang magbukas ng mga kahon. Kabanata 230. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpalit si Selena ng silver cabbage camisole, black leather pants at 12 cm high heels, at pagkatapos ay pininturahan ang sarili ng smoky makeup na hindi kilala ng kanyang ina kung sino siya. Nagbihis si Cinderella sa hating gabi at sumakay ng karwahe ng kalabasa sa kastilyo upang salubungin ang prinsipe. Para sa kanya, sa kalagitnaan ng gabi ay nagbibihis siya bilang isang duwende at pumunta sa nightclub upang kunin ang pagkasuklam ng malaking dyablo. Hey!
Masyadong busy si Daniel nitong nakaraang 2 araw kaya hindi siya dapat natutulog ngayon, di ba? Tumakbo si Selena sa balcony at tumingin sa hall, and sure enough, nakita niyang bukas pa rin ang ilaw sa study ni Daniel. Kaya tumakbo siya at kumatok ng malakas sa pinto. Well, subukan ang kanyang mga blinds mamaya. Dong dong dong, 3 beses na kumatok sa pinto. Maya-maya, may narinig sa loob ng pinto, at bumukas ang pinto. Matapos makita ni Daniel ang mga tao sa labas ng pinto, talagang nabigla siya. Ikaw. Humingi ako ng inumin sa isang kaibigan, kaya pupunta ako upang makipag-usap sa iyo. Nakapagsalita si Selena, pinagmamasdan niyang mabuti ang reaksyon ni Daniela. Sandali lang ang pagkabigla ni Daniel, at magalang siyang sumigaw na parang hindi napansin ang maluho nitong kasuotan. Oo, magsaya ka. Nang matapos siyang magsalita, tinanong niya, kailangan ko bang hilingin sa driver na ihatid ka? Nagdilim ang mukha ni Selena. No need, I'm going to go cycling. Huminga siya ng malalim, at akmang hinailan niya ang sarili at aalis na sana, biglang lumapit sa kanya si Daniel na nasa mesa. Ano ang gusto niyang gawin? Walang kamalay-malay na umatras si Selena, ngunit hindi pa rin umaalis sa nakahawak na kamay ni Daniela. Dumampi ang mga daliri nito sa tenga niya at marahang kinurot ito. Tumindig ang buhok ni Selena sa buong katawan. Tinakpan niya ang tenga niya at tumingin ng kakaiba kay Daniel. Ang sulok ng bibig ni Daniel ay hindi nakikita, na itinuro ang lugar na nahawakan niya, mayroon kang isang itim na nunal dito. So, bakit mo pinag-uusapan ang tungkol sa mga nunal ng magalang? Gulong-gulo na ang isip ni Selena, at hindi niya maintindihan ang loika nito. Hindi ka man nakikilala ng karamihan sa iyong pananamit at makeup, pero sikat at exposed ang nunal na ito. Mas mabuting pagtakpan ito, sabi ni Daniela. Tumayo si Selena sa 2 hakbang, isang nunal lang, walang makakapansin, di ba? Mag-ingat ka. Oo. Tama ka, magsusuot ako ng mas malaking hikaw mamaya para matakpan. Sige. Pagkatapos ng maikling paghaharap, umalis si Selena sa gate sakay ng kanyang bisikleta. Bakit niya naisip na matatalo siya kapag nagsimula na ang round na ito? Hindi, huminahon ka, dapat nating sirain ang pamahiin ng dakilang Demon King. Tuldok, mga bar. Bihira para kay Selena na magpakasawa paminsan-minsan, umorder ng bote ng alak at umupo sa bar para uminom ng sarili niyang inumin. Ang mga demonyo ay sumayaw ng husto sa sayaw, ngunit wala sa kanila ang nagpakita ng kaunting interes, ngunit hawak niya ang isang baso ng alak sa dilim. Sa mga lugar tulad ng mga nightclub at bar, matagal na niyang nawala ang pakiramdam ng pagiging bago sa mga taong iyon sa ibang bansa. Kahit gaano pa kainit ang eksena, mukhang nakakatawa na walang tunog. Matapos maubos ang isang bote ng alak, umorder si Selena ng pangalawang bote. Hindi siya pinatahimik ng alak, mas lalo siyang nagalit. Sa oras na ito, isang lalaki ang lumapit sa kanya na may hawak na baso ng alak. Miss Alone. Ang lalaki ay mga 30 taong gulang, maayos ang pananamit, mukhang marangal, at napakagwapo. Sa oras na kailanganin ang isang bote ng alak, maraming lalaki sa bar ang nakapansin sa kanya, ngunit si Selena, na tila isang veterano sa mga ilog at lawa, karamihan sa mga tao ay hindi nang ahas na gumalaw ng madali. Kabanata 231. Napatingin si Selena sa gilid ng mata niya sa kaliwang hintuturo ng lalaki. Bagamat wala siyang suot na singsing na pangkasal sa kanyang daliri, kitang-kita na mayroon siyang isang mas kulay na singsing, at tila pansamantala niyang hinubad ito para lumabas at sunduin ang isang babae. Oo, malumanay na sagot ni Selena na nakayuko. Isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa mukha ng lalaki, pwede bang maupo? Siyempre, marahan nang umiti si Selena, na may malinaw na tagubilin sa kanyang mga mata. Halos hindi maitago ang saya ng lalaki, at sinimulan niya ang pambungad na linya, masama ka ba? Napabuntong hininga si Selena, tama. Nakipaghiwalay sa pag-ibig. Malilibyugan ba ang isang magandang babae na tulad mo? Sino ang mapagpalang tao na hindi marunong magpala? Nagulat ang lalaking nasa itaas. Iniwan ko siya. Ahem. Tapos malamang nagalit ka niya. Tama.
Pumunta lang ako sa nightclub para makipag-date. Katuwaan lang. Ano bang problema? Nung nalaman niya, inawi niya ako hanggang kamatayan. Galit ka ba? Ah. Sa wakas ay nabulunan at hindi makapagsalita ang matangkad na lalaki. Bakit alam na alam niya ang linyang ito? Tila sinabi niya na kapag nagreklamo siya sa kanyang kapatid na ang kanyang asawa ay iniistorbo siya sa buong araw. Pero, nahadyop siya ng tingin ng babaeng nasa harapan niya kaya hindi niya alam na niloko pala siya. Matapos uminom ng 3 round, sabay na umalis ang dalawa sa bar. Saan tayo pupunta? Junlei o Mingzo? Nag-aalalang tanong ng matangkad na lalaki. Anong hotel ang pupuntahan mo? Nandito na. Hinayla ni Selena ang lalaki sa katabi niyang hallway. Tuwang-tuwang itinulak siya ng leading man sa pader. Oo, tama ka. Mas masaya dito. Nang mag-usap ang dalawa ay hindi nila napansin. 5 hakbang pa lang mula sa kanila, huminto ang isang itim na sasakyan na walang plaka na kasing tahimik ng isang multo. Sa kotse, kahit gaano kalmado si Daniel, nababalot na ng makapal na hamog ang buong katawan niya. Sa passenger seat, berde ang tiyan ni Sol sa panghihinayang. Dahil malakas ang ideya niya na may malaking mangyayari ngayong gabi, hindi siya makatulog. Gaya ng inaasahan, nakita niya si Selena at ang kanyang kapatid na umaalis sa bintana, kaya mahigpit niyang sinundan ang mga ito, ngunit hindi niya inaasahan. Lahat ay maaaring maging napakalaki. Halos hindi na niya makayanan ang nakakatakot na mukha ng kapatid na pumipigil sa pag-iyak ng isang bata sa gabi. Nang makitang hinawakan na ng lalaki sa koridor ang baywang ni Selena gamit ang maalat niyang mga kamay, dapat ay nawalan na ng pasensya si Daniel kahit na isa siyang Diyos na bumaba sa lupa. Masasabi ni Sol na ang pagtitiis ni Daniel ay kasing manipis ng buhok. Brother, bakit hindi ka kumikibo? Ang boses ni Daniel ay kasing lamig ng bakal. Sandali. At dali-daling sinabi ni Sol, anong oras na? Ano pa ang hinihintay mo? Kung hindi ka kumilos, magiging berde ka. Bagamat si Selena ay napaka-self-possessed sa nakalipas na 2 taon, mayroon siyang masamang track record. Hindi madali ang pag-aaral. Napakadaling magkamali muli. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Daniel, tumigil ka. Nang ipinikit ni Sol ang kanyang mga mata at hindi nang ahas na tumingin, biglang may umalangaw-ngaw mula sa kabilang panig. Ha! Hindi tama ang tunog na iyon, idinilat ni Sol ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nakita niya ang lalaki na nakahawak sa kanyang kamay at sumisigaw na parang baboy. Ilang sandali pa, sinipa ulit siya ni Selena. Nahulog ang lalaki na parang aso at tatayo na sana, pero natapakan ni Selena ang likod niya. Tumama ang baba niya sa sahig, at lumabas ang dugo sa bibig niya. Nasasakit si Sol nang tingnan niya ito, at hindi niya matiis na makita, at tinakpan niya ang kanyang mga mata at sinabi, ang kanyang kapatid na babae ay masyadong malupit. Kabanata 232. Ang set ni Selena ay perpekto at nakaka-relax, na para bang madalas niyang ginagawa ito. Sa huli, iningatan niya ang kilos ng pagtapak sa likod ng lalaki, habang ang isang kamay ay nasa kanyang tuhod, at ang maladiwata na alindog sa kanyang mukha kamakailan ay ganap na napalitan ng parang hulagan na galit at pagmamalaki, iabot ang telepono. Pinalo ng malakas ang scumbag kaya wala na siyang lakas na lumaban. Nang marinig niya ito, humingi siya ng awa, nasa bulsa ko ang telepono, nasa bulsa ko ang pitaka, at may singsing sa bag, ibibigay ko sa'yo lahat. Hero, palayain mo ako. Panipi. Hindi ko inaasahan na ito ay isang pagnanakaw pagkatapos ng pakikipag-date. Ang gwapo-gwapo pa naman ng rogue na yan. At sa paghusga sa nakakatakot na nakamamatay na aura ng kasanayang ito, mukhang isang propesyonal. Hindi pinansin ni Selena ang hindi pagkakaunawaan ng scumbag na ito, direktang inilabas ang kanyang telepono, at iniabot sa kanya, pagsamahin ang iyong mga daliri at buksan ito para sa kanyang tiyuhin. I-unlock. I-unlock. Anong gagawin mo ngayon? Maingat na tanong ng scumbag. Sinampal siya ni Selena nang hindi siya sang-ayon nito. If you asked me to explain it, you can explain it, stupid. Maniwala ka man o hindi, sinira ko ang 3 bagay sa ibaba ng pusod mo. Bubuksan ko na. Bubuksan ko agad. Sa sobrang takot ng scumbag ay namutla ang kanyang mukha, at dali-dali niya itong tinulungang kumalas.
Natagpuan ni Selena ang numero ng telepono ng kanyang asawa sa kanyang address book, at pagkatapos ay nag-video call. Sa lalong madaling panahon magkakaroon ng isang relasyon. May lumabas na mukha ng babae sa phone. Lumilitaw na ang babae ay mula sa isang magandang background, ngunit marahil dahil sa matagal na gawaing bahay at kawalan ng maintenance, ang kanyang balat ay mapurol at dilaw. Larawan siya ng isang babaeng dilaw na naiinis sa mga scumbag. Ikaw, sino ka? Agad na nagbago ang mukha ng babae nang makita ang maaliwalas na mukha ni Selena, at saka malakas na sinabi, kung sino ka man, makakasama niya ang sinumang gusto niya sa hinaharap, handa akong hiwalayan siya, at hindi ko gagawin iyon, humingi sa kanya ng 1 sentimo dahil wala siyang kinalaman sa akin sa hinaharap. Huwag ka na ulit lalapit sa akin. Nang marinig ito, umiling si Selena sa masamang paraan, Thirst, iligtas mo siya sa murang halaga. Ate, masyado kang maawin. Hindi inaasahan ng babae na si Selena ay hindi maglalaro ng kanyang mga barahan ng makatwiran, kaya hindi niya maiwasang magulat, at maingat na nagtanong, ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Bahagyang napakunot ang gilid ng bibig ni Selena, at itinutok niya ang camera ng kanyang telepono sa hamak na pinalo ni Selena hanggang sa sumakit ang kanyang ilong at namamaga ang kanyang mukha. Natigilan ang babae nang makita ang lalaki sa telepono. Ikaw, ito. Ngumiti si Selena, kamusta? Masaya ka bang panoorin ito? Matagal bago natauhan ang babae. Bagamat hindi niya maintindihan ang nangyayari, tumingin siya sa binugbog na lalaki at same time na sumagot, oo. Nang matapos magsalita ang babae, may bakas ng pait sa sulok. Noong unang panahon, siya ay labis na nag-aalala tungkol sa kahit na isang maliit na piraso ng balat, ngunit ngayong nakikita siya sa ganoong problema, wala siyang naramdaman kundi kaligayahan sa kanyang puso. Mabuti yan. Tinatawagan kita. Wala akong ibang ibig sabihin. Ang pagiging mag-isa ay mas masama kaysa maging masaya sa iba, kaya ipinadala ko ito sa iyo upang makita din. Sama-sama tayong magsaya. Nagpapanggap na baliw si Selena. Naiinis pa rin ang ginang, hindi niya alam ang gagawin sa kakaibang sitwasyong ito. Tungkol naman sa scumbag sa ilalim ng paa ni Selena, talagang pilipit ang mukha ng baboy. Hindi niya akalain na ang babaeng ito ay hindi lamang pisikal na inabuso siya, kundi pati na rin ang pag-iisip sa kanya, na nagpapahintulot sa kanyang asawa na palaging humahanga sa kanya na makita siyang walang kwenta. Aspect ratio. Kabanata 233. Ang babaeng ito ay hindi naghahanap ng pera o kayamanan, kaya ano ang sinusubukan niyang gawin? Napakamalas niya. Nakilala sa isang kakaiba. Gayunpaman, ang hindi niya alam ngayon ay darating pa ang pinakamasama. Parang biglang may naalala, pumalakpak si Selena sa kanyang ulo at pinaalalahanan ang babae. Sige, ipapadala ko sa iyo ang tape ng pakikipag-usap niya sa mga kasama niya, na magpapatunay na niloko niya. Bakit ayaw mong makipaghiwalay sa kanya? Sira ba utak mo? Bigyan mo ako kung ano ang kailangan kong gawin at huwag kunin ang 1 sentimos na mas mababa. Narinig mo ba ako? Panipi. Makinig. Narinig ko. Walang kamalay-malay na sagot ng babae na nagulat sa aura ni Selena. Kaya lang, napasigaw si Selena sa kasiyahan, at saka malakas na sinabi, oo, tama. Anong klaseng lalaki ang gusto mong hanapin kapag may pera ka? Hindi ka man makahanap ng sincere na lalaki, at least mapanatili mo ang isang masunurin at gwapong lalaki. Kung naging masuwayan ka balang araw, maaari mo itong baguhin anumang oras. Gaano kagaling iyon? Babae. Scumbag. Sa hindi kalayuan, Sol, napagtanto niyang totoo ang sinabi ng kanyang bayaw. Daniel. Puno ng pagdududa ang babae sa kabilang dulo ng telepono, at hindi napigil ang sabihin, salamat. Pero, ikaw, sino ka? Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Kilala ba natin ang isa't isa? Ngumiti si Selena sa camera, pwede naman, Leifeng na lang ang tawag sa akin. Nang matapos siyang magsalita, ibinaba niya ang telepono, sinipa ang scumbag, at umalis. Nalaglag ang panga ni Sol sa gulat. Kuya, kahit may hindi ko dapat sabihin, hindi ko masabi. Ang ganda-ganda ng hipag niya. Halos, nahulog ang loob kay Shi. Hindi makayanan ni Daniel na makinig sa masayang si Sol,
kaya't sinapo niya ang gitna ng kanyang noo sa kanyang kalungkutan, na nag-iwan ng kaunting nalalabi sa kanyang mukha. Tumingin si Sol sa kanyang kapatid, kahanga-hanga ka, kapatid. Kung hindi ka tumigil, hindi tayo makakakita ng ganito kagandang eksena. Nang matapos magsalita si Sol, ipinahayag niya ang kanyang iniisip at tuwang-tuwang sinabi, sa daan, bigla akong may naalala ko yung mga kasama ni Selena noon. Bagamat nakita ko lamang ang isang listahan ng ilang mga tao, wala sa kanila ang mga scumbag, at sa wakas ay itinapon ni Selena ang lahat, kasama si Luis, na may saloobin na iniiwasan ni Luis na pag-usapan ang kanyang relasyon kay Selena. Sa iyong palagay, ang dahilan ba ni Selena sa pakikisalamuha sa mga magnanakaw na ito, pangingisda para sa pagpapatupad ng batas, katarungan para sa langit, at pagpapanatili ng pagmamahal at katarungan? Nang marinig ni Daniel ang tinig ni Sol na gumagawa ng isang mahusay na paghahanap, hindi nagbago ang wika ni Daniel. Hindi siya naniniwala na ganoon siya. Kahit na ito ay totoo sa nakaraan, ito ay hindi mahalaga. Matapos linisin ang mga scumbag, bumangon si Selena at sumakay sa kanyang bisikleta, nakakaramdam ng pagka-refresh at nasa mabuting kalooban. Ang scumbag ay talagang ang pinaka-epektibong paraan upang mapawi ang stress. Tinignan ni Selena ang oras sa phone niya. 4:00 na ng madaling araw, na napakaaga. Hindi siya nakabalik hanggang 6:00 sa huli. Dahil nabangga ang lugar na iyon kay Daniel sa sala. Kaya, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, lumiko si Selena sa kanto at nagmaneho sa kanluran ng lungsod. Makalipas ang kalahating oras, naglakad siya papunta sa pampang ng ilog. Inihinto ang sasakyan, naglakad sa malambot na damo at naupo. Bumugalang ng hangin para kumalma. Isa pang magandang bagay sa lugar na ito ay, maraming lamok. Humiga si Selena, bumubulong sa sarili, lamok, oras na para kumain, halika kagatin mo ako. Kabanata 234. Masyadong bukas ang lugar na ito, at walang mapagtataguan ang mga sasakyan nila, kaya malayo ang pagkakaparada nila. Buti na lang at may dalang maliit na camera si Sol na parang langaw, at infrared ito, kaya nakakakuha ito ng litrato sa gabi, at lumipad lang ito sa ulo ni Selena. Ha, kuya, sabihin ko sa iyo, kailangan kong isasama mo ako. Ipinagmamalaki ni Sol na halos umakyat sa langit ang kanyang buntot. Sa footage ng kotse, nakahiga si Selena sa damuhan sa ilalim ng langit, na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, mga lamok ay darating para kagatin ako. Ate, naparami ka na ba? Nagpunta ka dito para pakainin ang mga lamok. Hindi nakaimik si Sol. Hindi umimik si Daniel, parang hindi man lang siya napahanga, tinuon ang buong atensyon niya sa babae sa screen. Habang nagpapahinga si Selena, ganoon din ang alak. Pumikit siya at nakatulog. Sa kanyang pagkabigla, may mga yabag ng paa sa kanyang likuran, at pagkatapos ay unti-unting nawala ang huni ng mga lamok sa kanyang tainga, ang katawan ay binalot ng init na medyo malamig mula sa hangin ng gabi. Sa oras na siya ay natakpan ng normal na paghinga, ang mga sintomas na malakas sa una ay nawala. Dahil palagi akong mag-isa, hindi ako naglakas loob na malasing. Hindi man lang namamalayan, may maaaring magpakalasing sa kanya sa kapayapaan. Tinulungan siya ni Daniel na itaboy ang mga lamok, hinubad ang kanyang mga damit para matakpan ang kanyang katawan, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga braso upang takpan ang kanyang leeg upang maiwasan ang pagkagat ng damo sa kanyang balat. Kinuha ng dalaga ang kanyang damit at natulog ng mahimbing. Bagamat mabigat ang makeup sa kanyang mukha, ang kainosentehan sa kanyang noo ay parang isang batang wala pa sa gulang at ignorante, na nagpalungkot sa mga tao. Nang magising si Selena, namutla ang langit. Pagtingin sa oras, 5:30 na. Tumango lang siya ng konti, pero ang tagal talaga ng tulog niya. Hinawakan ni Selena ang kanyang puwitan at tumayo, tiningnan ang sarili, at nakakapagtaka, walang masyadong kagat ng lamok, ngunit nangyari na. Naisip niya na pagkatapos ng mahabang oras na tulog ay matatakpan talaga siya ng bag. Kung gayon, ito ay magiging labis, at ang resulta ay magiging masama. Ang nakakapagtaka rin ay nasa gilid na naman ng tubig ang taglagas. Paggising niya, mainit ang katawan niya at walang ginaw. Siguro dahil sa alak. Makalipas ang kalahating oras,
Bumalik si Selena sa apartment ni Lo. Eksaktong 6:00 noon, at sa sala, si Daniel ay umiinom ng tsaa at nagbabasa ng dyaryo gaya ng dati, parang veterano. So far so good. Magandang umaga, Daniel. Pumasok si Selena sa kwarto at masiglang binati. Sige, bumalik na ako. Itinaas ni Daniel ang kanyang ulo mula sa pagitan ng mga papel. Palihim na pinag-aralan ni Selena ang ekspresyon ni Daniel, nahihirapang makakita ng mahinang ekspresyon. Madalas kasi siyang hindi nagsasalita, at ganoon din ngayon. Hindi nagpahuli si Selena. Umupo siya sa sofa na katapat ni Daniela, at kusapang hinawakan ang leeg nito. Dapat nakita niya ito ng malapitan, di ba? Siguradong nakatitig ang mga mata ni Daniel sa mga halatang pulang tuldok sa leeg at hindi nakikitang balat, at pagkatapos ay lalo pang kumunot ang kanyang noo. Nagkunwaring hindi napansin ni Selena, at sumigaw, pagod na pagod ako, inaantok na ako. Paano ka nakagat ng lamok ng ganito? Tanong ni Daniel. Puff, cough cough cough, halos mabulunan ng laway si Selena. Mayroon bang anumang mga pagkakamali? Noong pumunta ako sa nightclub na nakasuot ng ganyang mga damit at bumalik ng madaling araw, parang normal na matanda, kapag nakita mo itong malabong mga marka, hindi mo ba dapat isipin agad si Hickey? Kabanata 235. Ano ang problema sa kagat ng lamok? Pumunta siya sa bar. Mga bar. Paano siya kagatin ng lamok? Pinuno. Paano ang iyong mataas na IQ at low IQ? Pero hindi naman niya pwedeng sabihin na Hickey lang siya, di ba? Sobrang weird. Nabigo ang plano, at nagkasakit si Selena. Sa pagkakataong iyon, ibinaba ni Daniel ang dyaryo, tumayo, pumunta sa drawer sa ilalim ng TV cabinet, kumuha ng maliit na puting bote at umalis. Tinaas ni Selena ang kanyang alertong ulo. Kuya, ano na naman ang ginagawa mo? Napakabisa ng medicinal oil na ito laban sa kagat ng lamok. Sabi ni Daniel, habang binubuksan niya ang takip, kumuha ng ilan at ipinahid sa palad niya, saka idinikit ang mainit niyang palad sa leeg niya. Sa sandaling dumampi ang palad nito sa kanya, si Selena ay napabuntong hininga na parang nakuryente. I'll do it. Huwag kang gagalaw, puno ng gamot ang mga kamay ko. Pinigilan siya ni Daniel, at marahang hinaplos ang kanyang leeg, cheekbones at likod gamit ang kanyang bahagyang mapurol na mga daliri, tinulungan siyang masahe at suntok, na may seryosong ekspresyon, na para bang may ginagawa siyang kamangha-mangha at malaki. Dahil sa medicinal oil, malamig ang lahat ng lugar na nahawakan ng kanyang mga daliri, ngunit may apoy na nag-aapoy sa ilalim ng balat. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay niresetahan siya ni Daniel ng gamot. Ano iyon? Nagkamalay si Selena. Hinawakan ang kagat ng lamok, at idinilat ang kanyang mga mata, saka namamangha, nakakamangha. Hindi naman talaga makati. Anong gamot ito? Bakit napaka-epektibong? Nang matapos magsalita si Selena ay nang-agat na sana siya ng dila. Nadulas siya mag-isa. Ang kanyang nakaraang kwento ay tila totoo. Nabigo talaga siya. Iniyuko ni Selena ang kanyang ulo na parang tal-unang kuting, at hindi nasisiyahang bamulong. Daniel, uminom ako. Okay lang uminom paminsan-minsan, tutulungan kitang itago kay Rick. Nagpunta ako sa isang nightclub. Sige, ingat ka na lang. Hindi ako umuwi kagabi. Daniel, hindi ka ba talaga galit? Galit na galit si Selena. Gusto mo magalit ako? Kalmado ang boses ni Daniel, at matalim ang tingin nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Pinagtaksilan niya ang general. Tinulungan siya ni Daniel na tanggalin ang damo sa buhok niya. Sabi ko naman sayo, you can make this place your own home. Nang magsalita si Daniel tungkol dito, bigla siyang huminto sa katumalikod at sinabing, actually, ayoko mag-isa sa mga bar at nightclub sa gabi, kasi hindi ako makakatulog ng matagal, nagising sa gabi dahil sa pagkabalisa. Gayunpaman, iginagalang ko pa rin ang iyong kalayaan. Tinamaan si Selena sa dibdib ng pana ni Cupid. Hehe, ang laban na ito ay hindi mapapanalo. Ang kalaban ay isa lang. Parisukat, mga bihon. Gumiling. Click. Pagkatapos, pumunta si Selena sa bar sa loob ng isang linggo, ngunit walang epekto. Ang tanging resulta ay, dahil sunod-sunod na ang mga scumbag niya,
Halos lahat ng bar sa lungsod ay nagsimula ng martial law, at seryosong mag-iimbestiga sa sinumang magandang babae. Hay, hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay. Medyo kumalma si Selena. At syempre hindi niya nakalimutan ang tungkol sa kanyang negosyo at nagpatuloy sa pagtutok sa paglalaro ni Rick, halos paglalaro ng buong Imperial Capital. Ang pinakamalaking bentahe ng season na ito ay ang pagiging kasama ng kumpanya. Ang karakter ni Rick ay naging mas masayahin, at hindi na siya natatakot na lumabas. Maliban sa hindi pa rin siya nagsasalita at medyo kibot-kibot ay halos parang normal na bata. Napakahusay. Sa ganoong paraan ay magkakaroon siya ng kumpiyansa kapag umalis siya. Kabanata 236. Isang umaga, nang bumaba si Selena, may nakita siyang eksenang matagal na niyang hindi nakikita. Ang maliit na tinapay at ang malaking damo ay magkaharap sa hapagkainan, at ang mga snowflake at ang hugis ng maliliit na snowflake ay magkaharap, at ang kapaligiran ay tense. Ano ang sitwasyon? Matagal na rin simula noong nag-away ang mag-ama. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Nag-aalalang tanong ni Selena. Matapos marinig ni Rick ang boses ni Selena, agad niyang niyakap ang binti nito na parang tagapagligtas, pagkatapos ay tumingin kay Daniel ng maingat, na may ekspresyon na parang ibebenta siya ni Daniel. Niyakap ni Selena si Rick para ay comfort, at tumingin kay Daniel. Daniel, what's going on? Inilibot ni Daniel ang kanyang mga mata at sinabing, papapuntahin ko siya sa aking mga magulang sa loob ng ilang araw. Matagal na siyang hindi nakikita ng matanda, at nami-miss ko siya. Kaya ayon. Pumayag naman si Selena. Nataranta ang maliit na tinapay sa nakita, at hindi nagtagal ay lumitaw ang ambon sa kanyang mga mata na puno ng tubig. Dahil dito, lumambot agad ang puso ni Selena. Hinawakan niya ang ulo niya at tumingin kay Daniel, wala na bang ibang paraan? Tumingin si Daniel sa kanya, sige, hayaan mo ang mga magulang ko na pumunta at manatili ng ilang araw. Hoy, papuntahin natin dyan si Rick. Determinado na sabi ni Selena. I'm sorry little Bon, walang ibang pagpipilian si Auntie. Agad na nagulat si Rick, at tumakbo siya para magtago sa silid na may kaunting pahiwatig na hindi mahal ng kanyang ama ang kanyang ina. Tumawa ng mahina si Selena. Sige, pupuntahan ko siya at kumbansihin siya. Sige. Sa itaas, kumatok si Selena sa pinto ni Rick. Baby, pwede bang pagbuksan mo ng pinto si Auntie? Walang tugon mula sa silid. Wala ka talagang pakialam sa akin. Wala pa ring tugon mula sa silid. Mukhang galit talaga siya. Napabuntong hininga si Selena. Wala siyang choice kundi ang bumaba muli, at saka lumabas ng pinto. Nang makita ito ni Daniel, sinabi niya nang hindi itinaas ang kanyang ulo, huwag umakyat gamit ang iyong mga kamay, ngunit hayaan ang mayordomo na maghanda ng isang hagdan para sa iyo. Pagkarinig nito, napatalon si Selena at muntik nang mahulog. Roundworm ba ang lalaking ito sa tiyan? Paano mo malalaman na aakyat siya sa pader at dadaan sa bintana? Nitong mga nakaraang araw, nalaman niyang mas naiintindihan siya ni Daniel. Kadalasan, alam niya kung ano ang gusto niyang gawin sa isang hitsura o isang maliit na paggalaw. Makalipas ang 5 minuto, umakyat si Selena sa hagdan at ligtas na nakapasok sa kwarto ni Rick. Nang makita siya ng binata ay napaluha siya, hindi pa banggitin kung ano ang kanyang nagawang mali. Walang tugon sa labas ng kwarto kamakailan, akala niya ay hindi na siya kailangan ni Selena. Malungkot na niyakap ni Selena si Rick. Baby, Auntie is always by your side, but this time, Auntie really thought you should go. Think about it, ikaw lang mag-isa ng lolo't lola mo, ang mahal mong apo, mahal kita, pero ako, don't dare. I came to see you just to welcome you. Yumuko si Rick, kinuha ang board pagkaraan ng ilang sandali at nagsulat ng 2 salita, magkasama. Ibig sabihin gusto niyang makasama si Selena. Umubo ng mahina si Selena sa kahihiyan, imposible. Paano siya napunta sa mga magulang ni Daniel sa oras na iyon? Dahil magsisimula na sa trabaho si Auntie, natatakot akong wala akong oras. Nakahanap ng magandang dahilan si Selena, at pagkatapos ay mabilis na sumingit, pero pwede ka namang dalhin ni Auntie kasama ng tatay mo. Magpakabait. 5 taong gulang pa lang si Rick, maliit na akong tao ngayon, at marami na akong pinagbuti sa panahong ito,
lalo akong gumanda, sigurado akong magagawa ko ang maliit na bagay na ito, di ba? Niyakap ni Selena ang maliit na tinapay at mahinang nagsalita ng kalahating oras. Sa wakas ay bumitaw na ang binata. Kabanata 237. Ang lumang bahay ng pamilya Lu ay matatagpuan sa isang burol, na sumasakop sa isang malaking kagubatan. Mahigit 20 minuto ang biyahe mula sa gate hanggang sa bahay. May mga punong tumutubo sa magkabilang gilid, at napakaganda ng lokasyon. Ito raw ang lokasyon ng Dragon Road, ang geomantic treasure ng Imperial Capital. Salamat Rick, marami siyang natutunan. Nakita ni Selena mula sa bintana ng kotse na ang dalawang matanda ng pamilya Lu ay naghihintay na sa pintuan ng madaling araw, nanunood habang nanunood, tulad ng mga matatandang nagmamahal sa kanilang mga apo. Tinapik ni Selena ang maliit na tinapay sa kanyang mga bisig. Go! Huwag mong kalimutan ang sinabi sa iyo ni Auntie, Terena. Nang makita ang panghihikayat at pag-asa sa mga mata ni Selena, yumuko si Rick, at inakay siya ni Daniel palabas ng kotse. Nang makita ng dalawang matanda ang kanilang mahal na apo, silang lahat ay napuno ng pagtataka, at nagmadaling bumati sa kanya. Tuwang-tuwa si Mrs. Lu kaya basa ang kanyang mga mata, at nagreklamo siya sa kanyang panganay na anak, Anak, para sa iyo, ilang buwan na kaming nagtiis na hindi makita si Rick. Sa huli, nabigo ka pa ring makipag-ayos sa aking manugang. Umubo ng mahina si Daniel na may tao sa likod ng sasakyan. Sa ganitong kalayuan, naririnig pa rin ito ni Selena. Sa katunayan, narinig ito ni Selena. Umaasa sa katotohanan na ang mga tao sa loob ng kotse ay hindi makikita ng sinuman sa labas ng windshield. Inilapit ni Selena ang kanyang tenga sa bintana ng kotse upang marinig ang kanilang sinasabi, at pagkatapos ay narinig ko ang mga salita ni Madam Lu. Tuwang-tuwang sinabi ni Mrs. Lu, "Oh, nandito din ang manugang ko. Bumaba siya sa sasakyan at magkita tayo." Mom, parang walang magawa si Daniel. Nahihiya siya, huwag kang matakot sa kanya. Paulit-ulit na tumili si Selena. Oo, nahihiya ako, huwag mo akong tawagan. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, ang mga salita ni G. Lu ay nalihis ang atensyon ng lahat. Ano ang sinusulat ni Rick? Nag-aalalang tanong ni Mr. Lu. Sinabihan si Mrs. Lu ng kanyang asawa, at nakita rin niyang nagsusulat si Rick na nakabaon ang ulo sa kanyang ulo. Maya-maya, itinaas ni Rick ang board at tumingin sa mga lolo't lola na kasing laki ng mga itim na perlas. May nakita akong nakasulat sa blackboard. Lolo, Lola, miss na miss ka na ni Rick. Matapos makita ang nakasulat sa pisara ay nagkatinginan si Mrs. Lu at Mrs. Lu sa isa't isa sa gulat, at pagkatapos ay pareho silang napahiya. Hindi makapaniwalang tumingin si Miss Lu sa kanyang asawa. Ako. Mali ba ako? Tinawag ako ni Rick na Lola. Bagamat hindi naman talaga ito tawag, iyon ang unang pagkakataong tumawag si Rick sa kanyang lola. Dati, hindi ko lang sila pinansin o dinismiss man lang. Tinatawag din si Lolo. Mataimtim at buong pagmamalaking tumulong si Old Master Lu. Miss na daw niya tayo. Hindi na nakatiis si Mrs. Lu, niyakap niya si Rick at umiyak, ang mahal ni Lola. Alam mo ba kung gaano kasaya ang kanyang lola? Bumantong hininga si Master Lu, saka seryosong tumingin sa kanyang panganay, Daniel, napakaganda ng gusto mo. Mahusay niyang tinuruan si Rick. Basta alam niya na si Rick ay nagiging mas masaya at handa nang lumabas, ngunit hindi niya inaasahan kung gaano kalaki ang pag-unlad ni Rick. Kahanga-hanga yan. Hindi ba? At ang sarap ng pagkain, tingnan mo ang aking apo na ngayon ay mataba. Mas mataba pa siya sa nakita niya sa huling larawan. Si Mrs. Lu ay puno ng kagalakan. Oo, ayos lang siya. Napatingin si Daniel sa daan sa likuran niya, at napakalambot ng kanyang tingin. Tinapik ni Mr. Lu ang kanyang balikat, at malakas na sinabi, "Mga lalaki, halika, ang pinakamahusay ay mapipilitang gumawa ng higit pang mga pagsisikap, at susuportahan at makikipagtulungan kami sa iyo ng walang kondisyon." Kabanata 238. Para naman kay Mr. Lu at Mrs. Lu, nakamit na ni Daniel ang pinakamahusay na tagumpay ng bawat miyembro ng pamilyang Lu ay tumutulong. Sa kotse,
Nakita si Daniel na naglalakad papunta sa kotse pagkatapos magpaalam sa kanyang mga magulang na si Rick. Mabilis na umupo si Selena at nagkunwaring walang narinig. Habang pauwi, biglang nagtanong si Daniel, "Anong gagawin mo ngayon?" Ngayon, nagulat si Selena nang marinig ang tanong na iyon. Actually, hindi niya kailangang sumama kay Rick ngayon, at Sabado ngayon, kaya hindi na kailangang pumasok si Daniel sa trabaho. Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay ang paggugol ng buong araw sa kanya, mag-isa, sa bahay? Nagulat si Selena nang mapagtanto niyang nahulog siya sa hukay. Ito ang ritmo na unti-unting nahuhulog sa kanal kung hindi ka mag-iingat. This time, tumunog ang phone niya. Kinuha ni Selena ang phone at tinignan ito, saka pinaikit ang mga mata. Janice, ano ang tawag dito? Kinuha ni Selena ang telepono, sa isang nagulat na boses. Yo, ang manager ni Changda ay maraming kailangang gawin araw-araw, ngunit mayroon siyang oras upang hanapin ako ng personal. Narinig ni Janice ang mga katagang, manage 8,000 things every day, at halos magngalit ang mga ngipin sa disgusto. Dati, magulo si Susie, kaya para sa kanya, araw-araw siyang naging abala, pero simula ng pangyayaring ito, nabawasan na ang mga pelikula at palabas sa TV ni Susie. Hindi lamang iyon, marami sa mga dati ng pinirmahang kumpanya ng suporta ang humingi ng kabayaran, hiniling din ni Empire kay Susie na panatilihing mababa ang profile at hintayin ang bagay na ito. Maliban kay Susie, walang nagagalit sa kanyang kapareha, ibig sabihin ay iinom siya ng Northwest Wind sa susunod na kalahating taon. Isang malungkot na Janice ang nagsabi, "Nandito ako para ipaalam sa iyo na lumabas ka kaagad." Sinira nila ang kanilang pangako at sinira ang kontrata sa kumpanya, gusto pa ba nilang okupahin ang gusali ng kumpanya? Kahit popahan ng 1 buwan ang lupa, mahigit 1,000 ang presyo. Hey, sa isang lugar tulad ng Imperial Capital, sulit na ipakita ang buwan ng upa na higit sa 1,000. Walang oras si Selena na makipag-usap sa kanya nang walang kaparerekan, kaya mahina niyang sinabi, "I see, ibababa ko ang tawag kung wala nang ibang gagawin." Bago niya ibaba ang telepono, nagsimulang mag-charge si Janice. "Selena, tanungin mo ang sarili mo, hindi pa ba sapat ang pakikitungo sa iyo ng kumpanya? Aling kumpanya ang kasalukuyang nagbibigay ng pabahay para sa mga hindi kilalang bagong dating? Ilang mga batang artista ang hindi makakapagpahinga ng ilang buwan. Kung tungkol sa trabaho, palagi kang may trabaho. Bibigyan ka ng kumpanya ng malaking promosyon. Kahit ganyan ka, hindi ka binitawan ng kumpanya. Mabuti para sa iyo, nakalimutan mo ang iyong pinagmulan, umakyat sa isang mataas na sanga, at tumapak sa negosyo." Panipi. Nagbigay si Selena ng thirst. Ang kakayahan ni Manager Chang na maging itim at puti ay patuloy na bumubuti. May perpektong kahulugan, bakit hindi ka mag-online para magnilay? Agad na nabulunan si Janice. Nasabi na niya ito sa internet noon, ngunit sa wakas ay dinala siya ng mga netizen. Hindi sinasadyang bumantong hininga si Janice, at sarkastikong sinabi, "Ang Shengshi Entertainment ay puno ng malalaking pangalan, at ang kompetisyon ay mas matindi kaysa sa Empire. Sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng magandang kinabukasan pagkatapos magpalit ng karera?" Ito ay katawa-tawa, ngunit ginamit ito ni Shengshi upang talunin ang Empire. Ito ay isang pono lamang. Sa tingin mo ba ay napakahalaga sa iyo ni Shengshi? Kaya huwag kang umiyak at nagmamakaawa sa akin. Pagkasabi ko ng snap, binaba ko na yung phone. Umiling si Selena at tumingin kay Daniel sa tabi niya, "May gagawin ako ngayon." Ano? Tumawag lang si Janice at sinabing ibabalik na ang bahay na inayos sa akin ng gobyerno, at nandoon pa rin ang mga gamit ko. Kaya, kailangan kong kumilos. Kabanata 239. Okay, let's go. Sumang-ayon si Daniel, at pagkatapos ay nagmaneho sa kanyang apartment. Inakala ni Selena na nakaiwas siya sa panganib, ngunit nang makita niya ito, nag-alala siya, "Mag-isa akong pupunta. Marami akong bagay. Makikipag-ugnayan ako sa lilipat na kumpanya para kumuha ng truck para ilipat sila mamaya. Ayos lang, makakauwi na ako." Naisip ni Selena sa kanyang sarili na kung gaano kalaki ang iyong sasakyan, paano ito magtataglay ng napakaraming bagay,
paano mo ituturing ang iyong sarili na parang pusa? Ngunit tila determinado si Daniel, at hindi makatanggi, kaya hinayaan niya itong magmaneho hanggang sa ibabang palapag. Huwag kalimutan na ang pakikipag-date ay isang mas ligtas na resulta, hindi bababa sa hindi nauugnay sa isang madilim na kapaligiran. Nang makarating sila sa bahay, tinulak ni Selena ang pinto. Puno ng alikabok ang kwarto dahil matagal nang walang nakaupo dito. Nililipad ng hangin ang mga bintana, at nalaglag ang mga dahon sa lupa. Isang malamig na hangin ng taglagas ang umihip sa bintana. Nakatayo ang mukha ni Daniel sa pintuan, at ang karaniwang malamig na mga mata ay dahan-daang nag-iinit sa bawat sulok ng silid. Ano ang problema? Sinaman siya ng tingin ni Selena. Hindi mahalaga. Umiwas ng tingin si Daniel. Bagamat ito ay isang maliit na pagkasira na pinanatili ng imperyo para sa kanya, mayroon itong sariling mga alaala. Bueno, kumuha tayo ng isang tao na bumili kaagad ng bahay. Mayroon ba akong maitutulong sa'yo? Tanong ni Daniel. Tinakpan ni Selena ang kanyang ulo, nakita ang isang malaking kahon na walang laman, pagkatapos ay itinuro ang isang hilera ng matataas na bookshelf at sinabing, matangkad ka, maaari mo ba akong tulungang ilagay ang mga libro sa mga stand? Sige. Nagtaas ng kamay si Daniel at magsisimula na. Tiningnan ni Selena ang kanyang mga damit na mas mahal kaysa sa bahay na ito, tinampol ng malakas ang kanyang noo at mabilis na sinabing, teka, hintayin mo lang ako. Pagkatapos magsalita, nakita ko ang isang puting Amerikana ng doktor mula sa kung saan, at nakatayo sa harap niya ay nagsabi, alisin ang Amerikana, at ilagay ito, upang maiwasan ang alikabok. Hinubad ni Daniel ang kanyang damit habang nagsasalita, at gulat na napatingin sa puting damit, saan galing. Mga costume, ang ilang mga crew ay masyadong mahirap upang bumili ng mga costume para sa mga extra, kaya bumili ako ng isa. Selena made it her own after saying, mabuti na lang at natanggal ang damit. Pagkatapos niyang tumigil sa pagsasalita, tumingin siya kay Daniel na nanginginig, at napalunok ng hindi sinasadya, na may hindi maarak na pagkabigla sa kanyang mukha. Napakaganda ni Daniel sa puti. Ang tukso ng isang simpleng uniforme. Hindi ligtas lumipat ng bahay. Ano ang problema? Malakas na umiling si Selena at napagtanto, ayos lang, tara na. Maglilinis ako ng damit ko. Oo, tumanggo si Daniel, tumingin sa likuran ng dalagang tumakbo palayo, at sinimulang linisin ang mga libro sa mga stand. Si Daniel ay tila mabagal na kumilos, ngunit sa katunayan siya ay napakabilis at mahusay, at malapit na siyang mag-alis ng hangin nang hindi nagtagal. Habang patuloy na kumikilos, isang larawan ang aksidenteng nahulog mula sa koleksyon ni Shakespeare. Kinuha lang ni Daniel. May nakita akong grupo ng mga kabataan sa picture, lahat nakasuot ng punk at heavy metal, si Selena sa gitna, napakaikli ng buhok, nakasuot ng itim na biker na damit, inosenteng nakangiti, parang isang magandang bata. Dahan-dahan niyang ipinulupot ang braso sa balikat ng isang lalaki at inikat ang ulo para kausapin ito. Ang kanyang pag-uugali ay napakalapit, at siya ay dapat na isang napaka-normal na tao. Tungkol naman sa lalaki, dahil ipinihit niya ang kanyang ulo para buksan ang lampara at dim ang ilaw, hindi niya maaninag ang kanyang mukha, ngunit isang malabong balangkas lamang. Kabanata 240, sinabi sa kanya ng Intuit ayon. Ang taong ito ang sinabi ni Selena na malinaw niyang alam na mapanganib siya, ngunit naniniwala pa rin siya na hindi siya sasaktan. Matagal na tinitigan ni Daniel ang profile ng lalaki sa sarap. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit mabilis itong umilo kaya hindi niya ito makita. Bakit niya naramdaman na ang taong ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pamilyar? Baka may kakilala siya. Daniela, malapit nang matapos ang panig ko. Ayos ka lang ba? Napalingon si Selena at nagtanong habang hila-hila ang isang malaking malita. Oo, tapos na. Dahan-daang ibinalik ni Daniel ang larawan. Makalipas ang 10 minuto, nakatayo na si Selena sa baba na may dalang malaking bag at maliit na bag. Pagkatapos, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit kumpiyansa si Daniel na makakauwi na siya. Nagunat si Lincoln at tahimik na tumayo doon. Hehe. Ang hindi makataong mundong ito.
Mabilis na ibinaba ni Selena ang labi ng kanyang sombrero, maingat na niload ni Selena ang lahat ng mabilis hanggat maaari, at pagkatapos ay mabilis na hinimok ang driver na magmaneho. Dahil sa biglaang pangyayari, hindi na siya nakapagpalit ng damit. Kung ito ay kinukunan, tiyak na malaking balita ito. Ipinaliwanag ni Sister Gigi na kailangan niyang maging mahinahon sa panahong ito, dahil nakatanggap na siya ng sapat na publisidad, at kung ipagpapatuloy niya ito ay labis, at magdudulot ng galit ng publiko. Seeing her worry, Daniel said, "Don't worry, the reporter knows the license plate number." Ibig sabihin hindi ka kailanman maglalakas loob na gulo sa may-ari ng kotse na ito. Oo, masyado siyang nag-aalala. May ginagawang katangahan ang Grand Demon King. On the way to the new house, biglang tinawag siya ni Daniel, Selena. Biglang nagangat ng ulo si Selena na nag-iisip ng hindi inaasahang bagay. Anong problema? Sinandal ni Daniel ang kanyang noo at tinignan siya ng malalim. Mukhang naalala ko na sinabi mo na kung gusto kong habulin ang mga tao, maaari mo akong turuan. Umiling si Selena, sinumpa ito, at pagkatapos ay sinabing may tuyong ngiti, sinabi ko ba? Hindi, hihihi. Sinabi ko na. Sinasabi ko rin ang Baojiabao way. Noong araw na pumunta kami sa bahay mo para kumuha ng mga pampalasa, may kinuha kang 2 mensahero sa daan. Isa sa kanila ay isang regalo sa kaarawan mula sa iyong ex. Sabi mo napakahirap ng paraan ng pangunguna niya sa babae, sabihin mo sa akin na huwag akong mag-aral. Pinaalalahanan siya ni Daniel sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng lahat ng detalye. Kung narinig ito ni Selena, gusto niyang sampilan ang sarili, para mas mabilis kang magsalita. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Paghuhukay ng iyong libingan. So, may babae kang gustong habulin ngayon. Nakagat ng bala si Selena at nagtanong. Oo, yumuko si Daniel, nakatingin sa kanya na parang pinagmamasdan ang mundo, kaya turuan mo ako. Anong magandang bagay? Tinuruan niya ang mga maya. Kung titignan mo ang babaeng may ganyang mata, sisigawan at bugbugin ng lahat. Anong hinahabol mo? No way. Yan ang sabi ko, kailangan kong bumalik kapag umiiyak ako. Umubo lang ng kaunti si Selena, at nagturo sa paraang wala siyang alam, hindi ba't may sikat na kasabihan sa internet, kung hindi siya masyadong sangkot sa mundo, dalhin mo siya para makita ang lahat, kaunlaran ng mundo, isama mo na lang siya sa isang merry-go-round. Ang pangkalahatang ideya ay dapat kang magreseta ng tamang gamot. Hindi ko alam kung anong klaseng babae ang gusto mo. Siya, huminto si Daniel, na parang nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, ang malamig na malabo na mga mata ay parang natutunaw na yelo at nyebe, at may bakas ng lamang sa gilid ng kanyang bibig, na nagsasabing, kilala niya ang mundo at hindi ang mundo. Siya ay matigas ang ulo ngunit mabait at banayad. Buong buhay ko ay kasama ko siya, ngunit lagi kong pinananatili ang isang malinis na puso. Siya ang pinakamagandang babae na nakilala ko.